Happily retired. Si Senator Franklin Drilon, makakasama po natin ngayon. Senator Frank, good morning. It's good to welcome you back. Si Peter Atrica po dito sa DZMM. How are you, sir? Good, but parang nag-aanunsyo ka ng boxing. Ganado ako pag kayo ang guest eh. Parang in this corner. Yeah. Pwede pang dugtungan yun eh, Senator Frank eh. The reigning, defending, undisputed retiree of the Philippines. Senator Frank, thank you ha. And it's good to have you back on Balita Patan. Ngayon po, everybody's talking about this. Meron nga bang basehan when you talk about the AMLA law, ano po, yung act, sinasabing there is no way, no exception to the rule na hindi mo pwedeng ipakita yung mga bank transactions ng isang tao. At yun ang pinaninindigan nga ng butihing kabiyak ni VP Sara. What do you think about that, sir? Usapang legal lamang, hindi ako makikisali sa politika nila. Apo. Ngunit sang-ayon sa Section 3 ng Bank Secrecy Law o Republic Act 1405, ang batas sinasabi hindi mo pwedeng gawing publiko ang deposito ng isang mamamayan. Maliban lamang, isa sa exception, yung impeachment. At yan po ang nangyari. Yung bank records ay linabas noong Central Bank, noong Governor ng Central Bank at ng Anti-Money Laundering Council. Dahilan po sa subpina na in-issue ng House Committee on Justice. Kaya po yan ay sang-ayon sa batas at wala pong paglalabag na ginawa ang Anti-Money Laundering Council o yung Bangko Sentral Governor. Yan po, legal na pag-uusap. Hindi naman po hinihingi ng Justice Committee yung laman mismo ng kanilang account, no? Ang tinatanong lang naman po talaga yung mga questionable transactions na pumapasok o dumadaan nga po sa kanilang mga accounts. At sinasabi nga rin po ng maraming kritiko, Senator Frank, na yung pagsasampa nilang ng kaso is basically parang subtle admission na meron naman talagang account, may pumapasok naman talaga, may dumadaan naman talaga. Hindi po ba parang ganun po daw yung epekto nitong kaso na ito? Tama po yan. Dahil sang-ayon po sa mga report sa media, kung ating titingnan ang complaint, ang kine-question lamang yung paglabas ng account, the existence of the account is not questioned. Yun lamang ibig sabihin, nandyan yung account na yan. Ang question lamang doon sa kaso na final, pwede mo bang ilabas yan sa publiko? Dahil mayroon tayong mayroon tayong Secrecy of Bank Deposits Law. At ang sagot po dyan, under Section 3 of the Bank Secrecy Deposit Law, yung bank accounts ay pwede pong buksan. Kung inyong maalaala, ako po sa Senado noong impeachment trial ni Chief Justice Corona, si then Ombudsman Chief Carpio Morales, sinabi niya yung mga yung bank accounts ng Chief Justice the late Chief Justice Corona ay ibinunyag sa impeachment trial. Hindi po covered yan ng bank secrecy law dahil exception yung impeachment. Maganda po yung sinabi ni Kong Jinky Luistro, and I'd want to get your opinion on this din, Senator Frank, no? Yung sinabi niya na kailangan nating busisiin ang financial records because kung hindi natin gagawin to, wala nang magiging kaso o case build-up para sa mga susunod pang mga kaso against ill-gotten wealth o in many words po na pagkakasabi niya. Your idea on this, sir? Yes, tama po yan. Ngunit siguro yan, pagdating ng trial, yun ang busisihin nila kung saan nang galing itong say 1 million deposit, etc. Dahil yan ay pwedeng buksan sa impeachment trial. Ngunit sa ngayon,
summary lamang ang summary proceedings lamang at tinitingnan lamang kung mayroon bang in substance mayroon bang basihan ang impeachment complaint. Pagdating ng trial proper, assuming na mangyari ang trial proper, nasa husga, nasa Supreme Court, nasa Senate yan, at pwede na lang busisihin yung mga lahat ng mga accounts diyan. Senator Frank, sabi po nung lawyer ni Manasseh Carpio and only for purposes of discussions, sabi niya yung AMLA daw, the Anti-Money Laundering Act of 2001, prohibits revealing any information obtained by their office in any manner. So sabi niya, so the law is clear, there is no exception, the prohibition is absolute. Magkaiba po ba yung AMLA at magkaiba pa yung tinatawag na bank secrecy law? Magkaiba po yan. Ngunit ang applicable law dito ay yung Bank Secrecy Law o Republic Act 1405 dahil yan po ang nagsasabi na hindi mo pwedeng ilabas ang bank record except among others in cases of impeachment. Kaya hindi po sa Anti-Money Laundering Act po yan, yung Anti-Money Laundering Act nagsasabi lamang na nagsasabi na hindi mo pwedeng buksan except in specific cases, specific crimes committed. Ngunit sa Bank Secrecy Deposit Law, maliwanag, impeachment is exception po yan. At yan po nangyari na, sasabihin ko nga, doon sa impeachment trial ni Chief Justice Corona. Ang nagiging isa sa turning points doon ay yung deposito sa PS Bank ni late Chief Justice Corona. Which brings us to the question, Senator Frank, So, kapag AMLA, exception ng impeachment trial para mailabas mo yung mga information on the covered and suspicious transactions, bakit hindi nag-a-apply yan sa BIR in reference to the ITRs? Dahil mayroong specific provision yan sa income tax law natin na nagbabawal ang sino mang kinatawan ng BIR to reveal the income tax return. Iba po yan. Income tax return ang pinag-uusapan doon. Ito pong yung bank secrecy ay in relation to the anti-money laundering law. At saka yan po ang ating anti-money laundering law is for is a deterrent para po sa corruption at katiwalian na iniimbestiga ng pamahalaan. Hindi po kailangan i-link ang specific corrupt practice to the bank record. Ito po pwede mong gawing basehan para i-forfeit yung unexplained wealth ng public official. Ayun. Speaking of unexplained wealth, Senator Frank, ang SALN, mandando yan na kailangan ilabas ng mga public officials, di ho ba? Yung SALN, as opposed to or versus ITR, is practically the same, di po ba? You're talking about net worth, and you're talking about tax payable on the other hand, doon sa ITR. Pero parang magkapatid yung dalawang dokumento na yan, di po ba? Tama po yan, ang SALN at saka income tax return. Dahil po doon naka-reflect sa SALN ang asset at saka income, asset principally, not income. Sa SALN po yung statement of assets and liabilities. Yeah. Liabilities and net worth. Opo. Kaya diyan mo tinitingnan kung ano ba yung ari-arian ng isang public official. As against the BIR,
kung magkano yung income na tanggap mo sa preceding year. Yeah. Kaya kung yung sobra yung income noon ay dapat reflected sa salin ng isang opisyal. Kung Correct. sabihin natin, ang income ng opisyal ay 1 million pesos at yan po ang kanyang net worth, yan po ay lalabas sa salin. Correct. Opo. Kaya nga po parang ang hirap isipin na i-hold mo yung ITR pero yung SALN mandando kasi public official nga po kayo, 'di ba? Parang ganon. Be that as it may, do you think ito pong box na ito will probably be a tipping point, no? Nakagaya nun sa dating impeachment trial doon sa to open or not to open the envelope. Is that something that will be key dito po sa impeachment proceedings sa House? Ayan mo, yan, assessment po yan. Ano? Ang aking opinion is as good as the others. Ngunit ang sasabihin ko lang na malaki ang pananagutan dahilan po sa mga transaksyon doon po lumabas doon sa Anti-Money Laundering Council's report sa AMLC. Dahilan po, huwag natin kalimutan, yung mga bangko required to report suspicious and tawag doon sa isa, covered transaction. Opo. Yeah. Opo. Ang covered transaction, ibig sabihin nun, any deposit beyond 500,000 in a single day, or deposit 500,000, single deposit is a covered transaction. Anong ibig sabihin nun? Ibig sabihin, i-report mo. Ngayon, kung yung report mo kahit less than 500,000, if it is not consistent with the financial transactions of the depositor, yan po ay tawag suspicious transaction. At doon po sa na-report ng Anti-Money Laundering Council, meron po silang nakitang 33 suspicious transaction at mayroon pong 630 covered transactions. Ang kabuuan po nito ay 6.7 billion. 6.7 billion. Ngayon, doon naman sa impeachment investigation, ang sinasabi nila na hindi ni-report ito sa SALN, wala 6.7 billion doon na ni-report. So, yan po ay dapat investigahin for purposes of determining whether the impeachment complaint is substantially in order. Yun nga po yung malaking question mark para sa ilang mga kongresista, senator, no, na sinasabi na for several years na magkakasunod, walang declared na cash deposit or cash on bank. Pero ang argument ng kabilang panig, nakalagay daw po ito sa others. Pwede po bang sabihin itong rason na ito nakalagay sa others kung hindi naman specified even the amount that is needed na supposedly ay dapat nasa cash on hand at cash on bank deposits? Hindi ko po alam kung magkano yung others. Kung ano yung others. Ngunit ito po sang-ayon doon sa report, umaabot ng 6.7 billion. Dapat tingnan po yung SALN or sa income tax rate, SALN. Mayroon bang others doon na 6.7 billion? Yan po ay isa sa mga, hindi ko po alam ang sagot. At hindi po ako makipagdebate kung yun po ba ay tama o hindi dahil hindi natin nakikita kung ano yung SALN at saka kung ano yung composition or ano yung included doon sa class of assets na other assets. Opo. Yun po ba, may cash deposit doon na 6.7 billion? Yan po hindi ko masagot. Ay, paano po kunyari, Senator, kung nabuksan na finally yung dokumento, lumabas na hindi pala aabot sa 6.7 billion yung pera na nasa bangko o yung pumasok na pera sa kanila at yung sinasabi nila, tumambay ba sa account namin, napunta ba sa account namin, dumaan lang naman yan eh. Paano po yun? Di money laundering po ba yung agad-agad nun? Hindi kailangan po yan. Kung ang reglamento dyan, at a certain time, let's say on December 31,
Hindi ko lang maalala kung ano yung crucial date sa filing ng SALN. So let's say December 31 of the preceding year. Kung ano po yung balance sa bangko, yun po ang dapat isa lagay doon as your asset. Ngayon, kung sasabihin mo, hindi sa akin yan, dapat hindi mo wag mo ilagay doon. Okay, I just have to squeeze this in, Senator Frank, with your permission, please. Ano po ba ang reaksyon ninyo dahil I think this is first ever yung pagpapalabas ng precautionary hold departure order laban kay dating Senate President Chis Escudero and Maynard Ngu. I mean, I think this has never happened in the past. Do you consider this strange? What do you think? Yung HBO po ay pangkaraniwang kapangyarihan yan ng ating husgado para pigilin ang paglabas ng isang mamayan sa ating bansa dahilan po sa kapangyarihan ng Estado to make you answer for whatever misdeeds you committed. So, hindi po bago yan. Matagal na po yan. But to be issued against a former Senate President, this is definitely extraordinary, di po ba? Hindi po extraordinary yan. Lahat po tayo pantay-pantay sa batas. Kaya po nagreklamo ang marami na dalawang uri ng batas sa ating bansa. Isa para sa mga mayayaman at mga kapangyarihan, isa sa mga mahirap at walang kakayahan. Kaya po ang batas, applicable sa lahat yan. Ayun. Dapat pala pati di dapat si excuse Bato me. papasukin na kasi no work, no pay. Doon pa rin ako. We cannot hold the Senate President Frank Drilon longer than necessary. Oo nga. Maraming salamat po, Senator Thank you, Frank. Senator. Salamat po. Ayan. Salamat. Always a pleasure, sir. Ayan, si dating Senate President din. No, ha? Okay, sandali lang po, babalik kami in just a very short